Hello po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon mga kapatid, magandang gabi po. Dapat po ay mga 10 pa po ako magla-live. Kaso hindi pwede si Brad Badong, pero kasi baka makalimutan ko yung dapat ko pong sabihin. Kaya po nag-solo flight na ako. Alam mo mga kapatid, no, naiisip ko no, may nag-chat po sa akin kanina na kapatid na hindi ko na po sasabihin kung saang lokal yon. Nalaman yung mga yung mga exit ng mga kapatid. Alam niyo ang ginawa po pinost po sa lokal na wag daw kakausapin, wag iimikin. Nakakatuwa no? Nakakatuwa tong mga kilos kambing na to no? Kambing ang puno, siyempre kambing ang matitira. Ayan lang po yan eh. Nakakatuwa po yung mga karanasan na hindi ka iimikin, hindi ka papansinin. Nakakatuwa no, yung mga dating na parang kampi-kampi. Sabi ko naman okay lang naman sanang wag umimik. Okay lang naman wag pansinin. Kung yung puno nila hindi nang agaw ng asawa, na walang ninakaw na property, na walang kinompose ng iba sa kanya napunta yung honor, yung credit, okay lang po sana yun Kaso hindi na sila nagsuri Dapat sinuri nila yung puno. 'Di ba ganun naman po nasa Biblia siya sa atin nyo, subukin nyo kung siya'y sa Diyos. 'Di ba nakalagay sa Biblia na gano'n, subukin nyo ang espiritu. Ano nangyayari? Tinitingnan nila yung mga nalabas, tapos sisiraan nila. Talagang nagpapatunay na talagang kambing sila. Watching, hello po, magandang gabi. Ito sila, Sis Paulina. Salamat po sa Diyos sa inyong sis, hindi ko alam kung pwedeng banggitin tong isang magandang gabi po sa inyong mga kapatid. Watching si kapatid na Ronnie Key Point del Rosario. Alam niyo po yung mga karanasan natin sa mga hindi nila pag-imik. Minsan maano ka na lang no? Minsan na hindi mo maintindihan kung magagalit ka o matutuwa. Wala ka namang ginawa sa kanila, lumabas ka lang naman. Kumbaga hindi mo naman kasalanan na hindi mo matiis yung aral na alam mong taliwas na. Di ba? Hindi mo naman talaga matiis yun Tapos tayo namang mga lumabas ang kanilang sisiraan kung ano nung sasabihin. Sa bagay, wag na po nating intindihin yan. At talaga namang ang tupa naglalabasan na. Yung pagiging kambing nila, yung talagang mga panatiko dyan, okay lang. Ilabas nyo yung sungay nyo. Manuwag kayo kung gusto nyo. Pero hindi nila alam may ganti ang Diyos sa kanila. Hindi nila alam na may ganti ang Diyos sa kanila. At tayo, binablock lang nila tayo hindi tayo kakausapin. Pero ang Diyos pala, may ganti sa kanila. Baka hindi nyo alam mga kapatid. Hello po, mga tulog na po yata yung iba kasi hindi po nila alam na magla-live po ako Sino po kaya ang gustong umakyat na sino pong gustong umakyat sa inyo mga kapatid? Si Sis Paulina, pwede ka po bang umakyat, Sis Paulina? Si kapatid na Ronnie Key Point, pwede ka po bang umakyat? Kasi mas maganda yung i-topic, yung may kausap mga kapatid. Wala po kasi si Brad Badung po Kasi mas maunawaan po mga kapatid. Tapos mas maiintindihan nila pagka yung ganon. Yan na po ang bagong perspekto ng pag-ibig. Alam mo, ang pag-ibig nila nasa nguso lang. Saka naman nakakitang tuturuan yung puno na i-block, i-unfriend. Tapos sa paksa, pag-ibig. Hello? Ewan ko ba kung bakit ganun. Hindi man sila marunong magsuri. Sana magsuri man lang sila yung mga kapatid na parang mga walang nagawang mabuti yung mga kapatid sa kanila, yung mga lumabas. Dapat ang anuhin nila na ipasa Diyos na lang nila kung sino man yung lumabas na yon, bahala na ang Diyos. Kaya lang salamat sa Diyos mga kapatid kasi hindi na natutupad sa kanila yung hula.
Kasi kung natutupad pa sa kanila, hindi ganyan ang kanilang mga reaksyon. Ang reaksyon kasi nila, mga kapatid, nag-aalakambing na sila. Eh, syempre, ang puno, kambing. Eh, di syempre, yung maiiwan talagang maiiwan dyan, kambing din. Ganun lang naman yun, mga kapatid. Same feather flocks together yan eh. Wala na tayong dapat anuhan dyan. Wala na tayong dapat pagtakahan dyan, mga kapatid. Ay nakakatuwa, no, i-block, tapos i-unfriend, hindi kakausapin. Pero nga naman sa punong nangalod niya. Nga naman sa punong nagnakaw ng pag-aari ng iglesia. Talaga naman kainaman naman. Pero alam mo, mga kapatid, yung mga gumaganyan sa atin, mga kapatid, yung nagbablock, nag-unfriend, alam mo ba may ganti ang Diyos sa kanila? Mas malupit pa sa pagbablock na ginagawa nila at saka sa pag-unfriend. Alam mo ang sabi ng Diyos sa mga ganyang tao? Ayan, alam ko narinig nila to, buong mundo. May nakakarinig nito ha. Para sa inyo, mga naandyan sa Iglesia ni Rason. Alam nyo, ang sabi sa inyo ng Diyos, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Eh kami, binalak nyo lang kami, in-unfriend nyo lang kami. Pero ang Diyos, sinumpa kayo. Sumpain daw kayo. Yan ang ganti sa inyo ng Diyos. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Ayan, pinapaalam ko sa inyo, mas malala pa. Eh kayo, black ang gawin nyo, utos tao lang yan eh. I-unfriend kami, utos lang po yan ang puno nyo. Pero ang Diyos, alam mo, ang sabi ng Diyos sa inyo, sumpain kayo. Pinasusumpa na kayo sa ginagawa nyo sa amin. Kasi alam nyo, tupa talaga naglalabasan, hindi kambing. Tupa talaga. Panoorin nyo na lang po yung mga mula puno nyo. Panoorin nyo kung ano ang pagkatao niyan. At yung mga nasa katabi nyo nakikita nyo, sino-sino yung mga yan. Pero in fairness, may mga closet dyan. May mga closet dyan. Yung matitira dyan, tingnan natin kung hindi talaga mag-aalakambing. Kaya mga kapatid, tanggapin nyo na mga kapatid kung tayo binablock o ina-apprend at sinasabihin na kung ano-ano. Utos tao lang yan ni KDR. Utos tao lang yan at naghahanap yan ng kanyang kakampi. Pero ang Diyos, pinapasumpa na sila. Alam nyo ba ibig sabihin ng mga pinapasumpa? Mas malala pa yan sa mga ginagawa nila sa galit ng Diyos sa kanila. Ayan ang sagot ng Diyos sa ginagawa nila sa atin. Sino pong gustong umakyat? Pot, Jopot, hello po sis, said Watashi. Wala naman ng hindi ka na dapat talaga maghanap kung anong magandang itatrato nila sa iyo. Ngayon nga lang ako nakakitang ganyan eh. Umalis ka lamang eh. Sa ibang iglesia naman, di naman ganyan. Aba, dito matindi. Para kang nagnakaw. Ilalagay daw yung may nagkwento sa akin kapatid, ilalagay yung pangalan sa ipopos. Ano yan? Parang magnanakaw. Dapat ilalagay mo dyan si KDR, yung puno mo. Nagnakaw ng property ng iglesia, nag-agaw ng asawa ng may asawa. Yan ang ilagay mo dyan na hindi dapat tularan. Ang iniintindi nyo, yung mga lumalabas eh. Naku, kayo'y mga kapatid, naku. Untog-untog nyo ulo nyo sa pader o kaya ibuhusan nyo ng tubig na mainit ang katawan nyo o tubig na malamig. Baka kayo mahimasmasan. Huwag kayong ganyan. Huwag nyong panindigan ang pagiging kambing nyo. Huwag nyong panindigan. Pag kayo natira dyan talaga, talagang kambing kayo. Pag kayo lang ang natira dyan. Ernesto Tornes, yung mga kay NP, etc. na closet, natatakot, baka maputulan ng sustento. Ako, wala akong masyadong kaalaman dito sa mga sa mga sustentong to. Kaya, no comment ako sa ganito. Ang na lang, matakot sila. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalawig ng kaarawan. Matakot sila. Sa Diyos sila matakot sa ginagawa nilang yan. Sino pong gustong umakyat mga kapatid? Hindi ko alam kung pwedeng banggitin tong isang nanonood eh. Ako po nagising po ako bigla ko nagising dahil wala naman akong alarm clock bigla ko nagising at naalala ko nga pong mag-live. Kaya mga kapatid, wag niyong masyadong indahin yung mga ginagawa na ipopos yung pangalan, sa lokal, huwag kakausapin. Kayo nga, pinapasumpa kayo ng Diyos. Eto, narinig to ng buong mundo. Sinusumpa na kayo, sumpain daw kayo. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao.
Ang paniwala nyo, nasa ano na eh, nasa puno na, hindi nyo man lang sinuri. Ayan, ayan po kayo. Mga kapatid na nag-aano, bablock, unfriend, ba? Ano yan, mga wanted para hindi mo imikin. Wait lang po. Si kapatid na said Watashi, sino po ba ang gustong umakyat po sa inyo, mga kapatid? Yung mga ginagawa nila sa atin dahil tayo lumabas, dapat sila manahimik na lang. At paglabas natin, hindi ka nga naimik, ipopos mo pa yung pangalan sa lokal na parang ninakawan ka. Ba, ayusin yung inyong ano dyan, performance niya sa loob, mga kulungan ng kambing. Sa bagay, may mga closet dyan, may mga ano na dyan. Tawag dito, si kapatid na... hello po, si kapatid na Wilfredo Abella Raplisa. Ano po bang oras sa inyong mga lugar dyan? Sino po ang gustong umakyat? Kami, binalak nyo lang kami, in-unfriend nyo lang kami, walang problema sa amin yon. Kahit gawan nyo kami ng kwento. Kami, hindi kami nagagawa ng kwento. Puno nyo, kinuha ang property na iglesia. Puno mo ng agaw ng asawa ng may asawa. Ayan, kahit kami hindi namin kailangan gumawa ng kwento dito. Bawal yan eh. Bawal yan sa Biblia eh. Gagawa pa kami ng kwento kung ano-ano. Kami sa totoo lang. Pero kayo, huwag niyo kalimutan, sinusumpa kayo ng Diyos sa ginagawa niyo sa amin. Dahil sa pagtitiwala niyo diyan kay KDR. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Baka kala mo ang sumpa kung ano yun. Aba, itanong mo sa sarili mo kung ano ibig sabihin ng sumpa. Ang sumpa, yung talagang kasumpa-sumpa ka na talagang isinusumpa ka na. Yan, pakaramdaman nyo yung sarili nyo, tsaka mga pamumuhay nyo sa ginagawa nyo. Oo, nadalo nga kayo, ginisa naman kayo sa pag-ibig na walang katapusan. Pag-ibig, patawad, pag-ibig, patawad. Sino bagang iibigin namin? Sino bagang patatawarin namin? At paulit-ulit na. Kaya kami naglabasan na eh. Puro pag-ibig, patawad, pag-ibig. Wala eh. Hindi nadalo yan ng espiritu eh. Pinapalawak na lamang yung pag-ibig eh. Yan, pati miyembro mo. Dami nangangalon niya. Asawa ng mga asawa, kinukuha. Nagtitingin sa lokal. Kumakain ng magkasalo. Naku po, patawarin. Ayan, tamang dyan na lang kayo matira. Ngayon naman ay panahon na ngayon ng tupa. Labasan na ngayon ng tupa. Labasan na ngayon ng tupa. Walang lalabas na kambing. Naku, panapanahon yan. Panapanahon laang yan. Laging sa pag-ibig, pag-ibig. Nako. Magigisa na kayo sa pag-ibig at ang puno nyo, umiibig sa sanlibutan. Maraming nagsusumakit sa mga bagay na nasa sanlibutan. Si Brad Badong kaya, nasaan kaya? Sino pong gustong umakyat, mga kapatid? Kapatid na Potpot Jopot, gusto niyo po bang umakyat? Invite po kita. Si Sis Paulina, gusto niyo po bang umakyat? Kayo, i-comment nyo mga kapatid kung anong ibig sabihin ng sumpa. Diba? Napakasama na kahulugan o ikay sinusumpa na. Bihira ang gumagawa nun, yung talagang sinusumpa ka na. Yan, ganyan ang ginagawa sa inyo ng Diyos ngayon. Sinusumpa na kayo. Kaming mga dami nyong kwento. Ayaw nyo na bagang pabayaan kung lumabas na lang at lumabas. Ang tupa, kusang nalabas yan. Ito naman kambing, nasa labas na kami, nanunuwag pa. Huwag daw iimikin. Yan, magsuwagan kayo dyan, yung mga matitira. Puno nyo, kambing nyo, miyembro, magsuwagan kayo dyan. Papanhi kayo, wait lang. Sino po to? Okay, wait po. Invite po kita, kapatid na ding... Sige po, kapatid. Ako po isiningit ko lang po yung live na to at ako po kasi nangako na magla-live. Kapatid, akyat ka na po. Adding na po kita, kapatid. Kapatid na Potpot Jopot, Paris, France to. Ano po?
Hello po kapatid, hello. Na-adding na po kita eh. Bakit kaya po? Ba't kaya po? Bakit kaya? Try ko po, kapatid, try po kita uli. Ayaw nga po eh, bakit po kaya? Sayang po eh. Ah, tawag dito, si kapatid na, sino pong kapatid ang gusto pong umakyat? Hmm, ah, sino po kaya ang ano, ang hirap po ng, si kapatid na Ernesto, pwede po ba kayong umakyat po, kapatid na Ernesto? Ano pong oras po ba dyan sa inyo? Baka kasi nasa oras ng trabaho tong mga to eh, kaya mahirap din pong ano eh, ah, ayan po, oh, inading po kita. Si kapatid na Ernesto, wala eh. Ah, may closet at ito, may closet kaya talaga na kay NP. Noon pa man kasabwat na mga yan sa katiwalian. Pagpapayaman nila. Si Brad Sanikatan pa lang, teka, wait. Si Brad Sanikatan pa lang, nag-agrabyado na yan ng kapatid na babae. Pero di naman na suspend din now. Tingnan mo, nagkaroon siya ng maraming cancer. Sana magsisi siya sa mga nagawa niya na kasalanan na kapatid na kinusinti ni DSR. Siguro kasi pareho silang nagbilang ng babae. Kapatid na pinaasa tapos pinaluha lang. Ganon. Ako naman, wala man ako masasabi. Basta kung ano ang puno, ayun ang bunga. Hindi kasi siya makasaway eh. Yung puno ngayon eh. Wala siyang pagsaway na ginagawa. Ah, kaya ganoon. Wala po kasi siyang pagsaway na ginagawa. Kaya yung mga member, ganun din ang ginagawa. Alam niyo, sa totoo lang, naawa din po ako sa mga KNP na to. Palibasa itong si KDR, ang alam ko may pagtatangkato sa mga KNP eh. Eto, na katulad nga sinasabi ni ano, talagang ang ginagawa nito ay ano eh, kahit nga kapatid niya, eh, hindi nga daw makasaway sa kanya eh, diyan kay KDR, mga sinasabi, pinapahiya niya yung mga kay NP. Si Brad Roland noon, pinahiya niya na ano sabi, kasi si Brad Roland naasa na lilipat sa kanya o lilipat yung na kay Brad Eling espiritu para makapangaral. Kaso naman ang nangyari, wala namang lumilipat. Iba ang lumipat. Eh yung iba yung nag-alisan na. Yung mga simpleng tanong sa pagkatao niya, hindi niya masagot. Mula pagkatao, property, aral, hindi niya masagot. Ang ginagawa niya, gala siya ng gala. Pag tinanong, ibablock niya yung kapatid. Naku mga kapatid, diwaan nyo yan. Kung anong puno yung nasa harapan nyo, diwaan nyo. Ibang-iba eh sa ginawa ni kapatid na Eli. Yung mga video na lang, mga kapatid. Hindi nga niya pinatugtog eh, na may pagluha pa si Brad Ellie nung iniwan niya yon. Hindi man lang niya pinatugtog yon para sa mga kapatid. Ang talagang ang inalagaan niya talagang bala at saka video, yung mass indoctrination. Eh paano, doon lang siya makakapagsalta ng bago niyang recruit, doon lang siya makakapag pero alam mo, nag-aalisan din. Kasi iba daw yung narinig kay Brad Ellie at iba ang narinig sa kanya ngayon. Kasi puro siya pag-ibig na walang katapusan. Pag-ibig na walang katapusan.
wala kang matututunan mga talata sa Biblia eh. Ako nga mga kapatid, yung mga sa ulo kong talata, nakalimutan ko na. Palibasa, wala nang nagre-remind na puno. Kasi nung panahon ni Brad Ellie kasi, ano mo yan eh, naalala mo, nire-remind niya yung mga talata, nauulit at nauulit, kada paksa. Ngayon ay ano wala kang, ako nalimutan ko na eh, kumbaga sa paksa ni Brad Daniel wala talaga eh. Wala kang maaano wala kang maaalala sa kanyang talata eh. Hindi niya, wala. Ayun lang masasabi ko mga kapatid, talagang ano, sa totoo lang, alam ko naman marami talaga maglalabas ang kapatid diyan. Pero yung sasabihin nila kung ano-ano mga kwento, ganun-ganon, isinay-sina ng panahon, nagawa na ng kwento, ababa, ay umayos kayo ha. Kayo talaga ang galing yung magano, gawa ng kwento. Ayan, yung puno mo, kahit hindi mo gawa ng kwento, tingnan mo lamang. Magsuri ka kung anong ginawa niya sa buhay. Ang ano no, biruin mo, 200 na ektarya na pag-aari ng iglesia, nasa kanila. Hello. Wait lang to Si kapatid na Ernesto Tornes, puputulin daw yung dapat putulin pag di magpa-control sa kanya. Ang galing, ay oo, magaling mag-blackmail talaga. Keso nabasa daw niya yung mga sulat ng mga kay NP, kay Brad Ellie, nung nabubuhay pa, alam daw niya. Magaling siyang mag-blackmail. Kasi alam mo naman na talagang may tinatago siya eh. Alam mo may tinatago siya. Tulad na nga lang yan, yung ginawa niya kay Brad Badong, pero mo ipa-block niya, nananahimik yung tao, siniraan niya, o ayan, pinatulan siya. Pero alam niyo mga kapatid, ano na kasi yan eh, panahon na, yan ay kalooban ng Diyos para yung mga anomalyang ginagawa niya sa loob na iglesia, yung kanya mga katampalasan sa loob na iglesia, ano na, mabunyag na. Hindi kasi papayag ang Diyos sa mga pang-agrabyado, sa mga pang-api sa mga kapatid, mga nagtatrabaho sa kanya, mga walang sweldo, basta ganun ang naanuhan ko na yan na halos kain lang. Hindi papayag ang Diyos na may inaapi siyang tao. Hindi papayag ang Diyos niyan. May mga kapatid siyang binabato. Ang mga tupa niya, mga binabato niya ngayon, mga pero pag nagsalita sa pulpito, wag daw magsasalita ng mga nakakaprovoke, yung mga salitang nakakagalit. Hello, nako, Brad Daniel, kung alam mo lang ang sinasabi mo, nako, kung ako naman sa iyo, magbuhos ka muna ng tubig na mainit para ikay matauhan diyan. Ayun, sabi ng kapatid na pot, jopot. Kasi po sis, di naman po yan mga ngaral. Manggagala po yan para sikat. Oo, ganun lang naman. Biro mo, sa kapatid niya sa Bicol, no? Napansin nga yung suot niya mula sanglas hanggang sapatos, mamahalin talaga Pati sasakyan Yung mga taga Bicol, talagang naano sa kanya, nanlamig talaga. Hindi naman lahat. Kasi syempre, may mga panatiko yan Talagang nag-ano sa kanya, sa mga forma niya, sa mga suot niya. Hindi siya kadiwa ng mga naunang propeta. Kasi hindi rin naman siya nagpasakop sa mga espiritu ng mga, hindi siya nagpasakop. Kaya hindi rin siya sinakop talaga. Kasi iba yung gawa niya Nagsumakit siya sa bagay na nasa sanlibutan. Ayan po ang nakikita ko dyan. Kasi dalawang Panginoon lang yan Pag yung taga sanlibutan ang minahal mo, ayan ka. Hindi ka para sapian pa ng mabuting espiritu sa ginagawa mo. Masyado ka nang nag-imbut sa pag-aari ng iglesia Masyado mo nang ginahaman. Yung simpleng abuloy nga, mga kapatid, hindi mo pwedeng galawin. Ayun pa, kaba ng, bayan ng Diyos na pinagtulong-tulungan. Mahirap at mayaman pinagtulong-tulungan yan. Yung mahirap, nagsisimpan, nag-aabuloy, para lang may sa gawain. Tapos ayan, ikaw, family tour kayo, lumalabas, abroad. Di ka naman nangangaral. Yun ang nakakatuwa sa'yo, hindi ka nangangaral Doon ako tuwang-tuwa na hindi ka nangangaral pero gala ka ng gala. Kung ako naman sa'yo huwag ka nang umuwi. Para yung mga tupa mo mag-alisan at dito na nakanganga. Kay Brad Badong nanganganga, makakakain pa. O di ba kapatid, yung kay Brad CJ na topic kahapon, napakaganda, grabe Ang Diyos mga kapatid, nagpapakain ng tupa sa labas. Ayan ang ko, nagpapakain siya sa kanyang mga tupa kasi alam niyo mga kapatid, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos kasi siya ang nag-utos na palabasin tayo sumunod sa kanya. Hindi tayo
pababayaan na tayo nakatiwangwang lang sa labas, walang makain, mamamatay sa gutom. Hindi tayo pababayaan ng Diyos eh. Naghahagis ang Diyos ng pagkain. Pero sa loob, wala kang makakain. Puro ininit, puro tira, puro pag-ibig na walang katapusang pag-ibig. Habang buhay na 'yun, magpapag-ibig 'yun habang buhay na. Wala nang aasahan doon mga kapatid. Kaya yung paglabas natin mga kapatid, yung pag-exit natin, ano lang 'yan, ayan tawag ng budhi natin, tawag yan ng pastor natin na si Kristo. Tayo'y matuwa, kahit tayo yung mga kung ano na sinasabi, matuwa tayo. Yung pag-block sa atin, unfriend sa atin, ano na yan, hindi pala tayo dapat talaga sumama ang loob niyan. Kasi nga sila anong ginawa ng Diyos sa kanila? Sinumpa sila ng Diyos yung mga talagang tiwala dyan kay KDR, sumpain ang tao nagtitiwala sa tao. Talagang sumpa. Aba, baka akala mo ibig sabihin ng sumpa maaring ang pamumuhay mo maapektuhan yan dahil sa pagsumpa sa'yo na isang tao. Tao lang yun na sumumpa sa'yo. Lalo pa pag ang Diyos ang sumumpa sa'yo, ewan ko naman. Teka, si kapatid na Ernesto Tornes, matinding katiwalian from millions to billions in less than 5 years, hehe. Oo, sinabi na ni Brad Eli dati na pag tumigil yata ng isang taon ng gawain, talagang sandamakmak na pera ang mahakot. Wala ayan na tayo wala naman tayong dapat gawin na ngayon mga kapatid, kundi sundin natin yung budhi natin, yan, yung mga nasa loob na yan. Alam ko naman maraming manggagawa, diakono, music ministry na nag-e-exit. Alam ko naman na mag-e-exit, mga closet, maraming mga mabubuting kapatid, na wala naman tayong dapat alalahanin. Ako, nung ako'y lumabas ang sarap ng, parang ang gaan kasi nung nasa loob ako, nakakita ko yung mga kalinyahin, mga chismosa, yung mga hindi iimik, yung mga naandyan, akala mo yung mga, ang kamay ay malilinis, yung mga ganon, parang mga hipokrita na tingin ko Pero hindi naman lahat. May talagang mga kapatid na talagang gumagawa talaga ng mabuti na Pero karamihan ngayon palibasa kasi ang puno, wala nang ginagawang paglilinis sa iglesia. Wala nga consultation Hindi na nga alam kung ano mga ginagawa kasi yung puno, hindi naman siya hindi naman siya nagsumakit nga siya sa mga bagay na nasa sanlibutan. Hindi niya kayang bitawan ng iglesia at yun ay ginagatasan niya. Hindi niya kayang bitawan. Kaya tamang wala ng espiritong dumaloy sa kanya. Tama nang walang ganun. Makahalata na lang sila, diwaan nila. Yun na lang yun. Subukin nyo ang espiritu, wala Naka-stay put ka na lang doon, nakaupo, antay na ako dito ng wakas. Aba, ay di mag-antay ka dyan ng wakas. Nako, ikaw ang magwawakas dyan, mamamatay ka, wala kang kakainin dyan. Dahil ang Diyos nagpapakain na sa labas ng mga salita ng Diyos, nagpapakain na siya. Kayo, bahala kayo dyan. Ayoko man kayong husgahan at masama, pero makakaramdam kayo dyan. Huwag nyo masyadong pagtiwalaan yung taong nasa harapan nyo. Nako, mga kapatid, ano po kaya to? Paano po kaya to? Ano ko na po, tatapusin ko na po yung aking live kasi wala naman pong gustong umakyat Sino po ba? Puro kasi yata, ano pong oras sa inyo, no? Dito lang po gabi, no? Ah, si Sis Paulina sa work po kasi daw siya. Okay lang po, sis. Ingatan nawa po kayo sa inyong trabaho. Okay nga yun sa trabaho niyo, sigurado mas maganda pa nga dyan sa trabaho kaysa yung mga kahalimto, yung mga nasa lokal na nag-aalakambing. Kala mo yung mga lumabas lang, ang dami ng sinabi. Nako, kayo'y tumigil. Huwag kayong masyadong matapang at yung mga, marami kayong katabi dyan, closet. Huwag kayong masyadong magkukwento dyan sa mga matitinot mababait na kapatid, mga closet yan. Huwag kayong yung mga kambing, lumapit kayo sa kapwa kambing para hindi kayo mabigo. Ah, tawag dito, tawag dito, ano ko na po yung live ko. Salamat sa Diyos mga kapatid uli sa mga pagkakataong ito. Ah, alam niyo po mga kapatid, i-share ko lang po ng konti. Ako po kasi talaga mapanalangin akong tao. Ako po sa totoo lang, di ba natutulog po tayo? Minsan nakakatulog ako dahil sa pagod ko din. Pero alam niyo po ba pagka umaga ako'y nagising, pumapasok sa isip ko na uunahin kong manalangin kaysa hawakan yung cellphone ko, kaysa Kasi minsan ang naisip ko, alam mo mga kapatid, ang Diyos ay mapanibughuin. Kaya minsan inuuna ko siya paggising ko na ako nagpapasalamat mga kapatid.
yun lang po, share ko lang po sa inyo. Ako po, nakakatulog po ako sa sobrang pagod ko na. Pero pagka umaga po, sa totoo lang, hindi ko po kahit po mag-ring yung cellphone ko or what, hindi ko po yan inuuna. Ang inuuna ko po, mga kapatid, manalangin ako. Kasi ang lagi ko naiisip na dapat unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Yun lang po mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa mga pagkakataong ito. Paalam po, bye. Ingatan nawa tayo palagi. Maraming maraming salamat po sa inyo at salamat sa Diyos unang-una. Salamat po mga kapatid. Bye. Hello po, magandang gabi po uli. Madaling umaga na po yata dito. Meron lang pong ano si Brad Badong, akit ka na po. Asa ka na po. Wait po natin si Brad Badong, merong aanuhin daw po siya eh. Wait lang po. Ayun nga po, no. Yung i-continue ko yung kanina hanggat wala pa siya. Sobra yung mga ginagawa nilang ano eh, no. Parang daig mo pang nagnakaw eh, no. Wala na sa wisyo rin. Sa tagal ng inaano ni Brad Ellie, yung mga paksa-paksa, ang daming aral na magaganda. Wala, nabaliwala doon sa mga ano. Sa bagay, ang kambing ay kambing. Kung siya maging tupa eh, parang mahirap na. Hello po, ayan, inad na po kita, Brad Badong. Okay. Hello po. Hello po, si Nikki. Pasensya na. Ngayon lang po ako nakaano. Opo. Si Nikki, ano tinapik nyo? Ano po? Ano po yung tinapik nyo? Yung tungkol po doon sa ano, tungkol po doon sa Brad, yung tungkol po doon sa ano, yung ganti ng Diyos sa mga nagbablock sa amin, yung nag-unfriend sa kanyang mga ano. Ayun po yung ano. Alam niyo po ba si Nikki, yung pong ginagamit po nilang salita, nasa Wayne Kanawa, ginagamit lang po yun sa Biblia, ginamit lang po yun kay Satanas. Sabihin mo, yun ngang ulol, bawal nang sabihin sa kapatid eh. Tsaka raka, bawal sabihin sa kapatid. Yung pa kayang sa Wayne Kanawa? Hindi kasi, Brad, kasi hindi nila naunawaan yung mga ganyan eh. Alam Hindi mo nila... po, si Nikki, kanina merong katabi ko nga yung boss ko kanina eh, nung may tumawag na kapatid sa akin, nag-video call. Opo. Nagulat ako, pagka-open ng camera, umiiyak na siya, umahagulgol. Opo. Sabi ko, nagulat ako, hindi ko alam kung anong nangyayari. Yun nga, kinuwento niya na nagsabi lang sila ng mga naobserbahan nila sa iglesia, doon sa kapatid na kaibigan nila, tapos yun, pinasama na sila. Hindi ba tayo pwedeng mag-ano ng observation? Kasi alam niyo po, si Sneaky, mga kapatid na nanonood, sa negosyo, hindi po pwedeng i-take mo as negative yung feedback ng mga customers. Kasi by accepting the feedback positively, yung mga feedback ng mga customer, you can improve your product and your services. Ngayon, sa iglesia, syempre, tao tayo, nagkukulang tayo, nagkakamali tayo. Sino ba namang perfecto? Kaya alam niyo po si Nikki, nakakalungkot na sabihin, mga kapatid, hindi ba kayo nag-iisip? Kami nalulungkot kami para sa inyo dahil minahal at hanggang ngayon mahal pa rin namin kayo mga kapatid na panatiko. Dahil wala naman pong nagbago sa amin eh. Yung pong pag-ibig na natutunan namin na itinuro ng Biblia sa pagtuturo ni Brad Eli, yun pa rin yung dala-dala namin sa kalooban namin. Di ba? Di ba si Nikki? Kasi ganito kasi ang Brad Badong. Kaya nga tayo lumabas ang dala natin yung salita, yung aral na nanggaling sa Kristo na natanggap natin noon. Kaya nga tayo lumabas hindi natin pinayagan na mabantuan ng aral ni Rason. Hindi tayo pumayag, kaya nga lumabas na tayo eh. 'Di ba? Tayo yung nanatili. Tayo yung nanatili talaga sa aral.
Baka ang sinasabi kasi nilang pananatili, Brad, na nasa loob na, nasa iglesia ni Rason, baka ang sinasabi nila pananatili ay yung physical. Iba yon. Pag sinabi mong physical, yan, diyan ka. Diyan ka sa, diyan ka sa lokal, andiyan ka, andiyan sa harapan si Rason, nagsasalita sa'yo. Ayun yung physical. Ang spiritual, hindi. Ang spiritual, lalabas ka, pero ang dala mo, yung salita, yung aral ni Kristo. Ayun ang spiritual. Amen. Hindi ka dapat lumakip sa mga physical na, ayan si Rason, ito yung nagtuturo, ito si Brad Daniel, dapat dito tayo. Dahil pag tayo umalis, wala na yung iglesia, labas na tayo. Hindi. Kumapit tayo sa salita. Doon tayo sa salita tayo kumapit. Doon sa Amen. aral ni Kristo. Sino ba yung salita? Ang salita, yung salita ni Kristo, yung natanggap natin, yung salita na, 'di ba, nakalagay naman yan, dadating ang araw na sasambahin niyo ako sa espiritu at katotohanan. Espiritu, wala na yung mga physical na naandiyan ka kay Daniel, nakanganga ka sa kanya, hindi na, wala na yung ganyan. Naandiyan ka sa lokal, nandiyan, wala na nga, naglalabasan na nga eh. Kaya ano sinasabi nila na iglesia na ginigiba? Hindi mo naman magigiba ang iglesia, Brad eh. At ang iglesia, ayan yung templo ng Diyos na mga mabuting tao na naglilingkod sa Diyos. Opo, Sis Nikki, alam mo ba, meron ako na magandang punto na nakuha doon sa sinabi mo. Hindi namin ginigiba at hindi namin kayang gibain yung iglesia ng Diyos na itinayo na nakasulat sa Biblia. Sabi kasi sa Biblia, at ang mga pintuan ng Hades hindi magsisipanaig dito. Pintuan nga ng Hades hindi makakapanaig. Sabi pa kay Kaya nga, ako nagtataka ako, baka kaya naiilang sa akin, ayaw ko umikin, ginigiba ko iglesia, tanga ako, ikay tunay na kapatid, alam mo ang hulugan ng iglesia, magigiba ko ba yan, tao lang naman ako, ano ka baga? correct. Ang ginigiba ko si Daniel Rason. Correct. Yung ginagawa niya sa iglesia, hindi yan. Alam mo ba, nakakaawa yung mga kapatid kasi sabi ng Biblia, sa 17:5 ng Jeremias, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Para po sa Diyos, mga kapatid, kasumpa-sumpa ang taong tumitiwala sa tao at kanyang ginagawang Busy ang kanyang at laman, ginagawa niyang laman. Ay, Brad, ayan nga ang topic namin kanina sa live eh. Yan nga po ang topic ko kanina eh. Sabi ko, tanggapin na... Si Nikki, tingnan mo, hindi man tayo nagkausap. Yan pala ang tinapik mo. Oo. Tapos, kasi pumapasok sa isip ko, tulog nga po ako parang talagang biglang may gumising sa akin eh. Alam mo ba, ganito Brad Badong ha, sabi ko sa mga kapatid, huwag kayong magdamdam na binablock tayo, ina-unfriend. Alam mo, ang ganti sa kanila ng Diyos para sa atin, pinasusumpa nga sila eh. Ang Diyos ang nagsabi, sinusumpa na sila ng Diyos sa ginagawa nila sa atin. Biruin mo. Pero alam mo, Sis Nikki, ipanalangin pa rin natin yung mga kapatid natin na huwag silang sumpain ng Diyos. Ay, hindi nakalagay po yung, Brad Badong, ganito, nakalagay yung sa Biblia eh. Dahil sa pagtitiwala nila kay KDR, ayan ang nakalagay naman sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Ang Diyos na sabi, sumpain sila eh. Isipin mo, Brad Badong, anong galit po? Sige. Kung mananatili sila sa pagtitiwala kay Daniel, magkasumpa sila. Kaya alam niyo, kapatid, huwag po kayong magagalit sa amin, huwag kayong mainis. Kung magalit man po kayo sa amin, hindi po kami magagalit po sa inyo. Actually, yung pong mga nang-block sa atin, ako personally, I am speaking on my personal experience, Nikki. Hindi ako nagagalit doon sa mga kapatid na nakasama ko, na tinuring ko ng pamilya, na binlock ako, na pinapasama ako. Sabi ko nga, meron nga akong kapatid na tinuring kong pamilya na binigyan ko pa ng negosyo. Tapos ngayon, komopanati ko, nananatili doon, nalaman ko nung nakaraan na sinisiraan na pala niya ako. Pero hindi ko sinumbat sa kanya yan. Kasi ang Diyos nagbibigay, hindi yan nagbabawi. Walang laban na wawi sa ano. Kaya yung binigay kong negosyo sa kanila, bahala sila. Na sabi ko nga, sana ikayaman nila yon. Actually, I am wishing for their luck in the future. Brad Badong kasi nga, ayan nga, ang Diyos na Brad ang nagsabi niyan eh. Yung mga mananatili dyan na talagang tiwalang-tiwala kay KDR, yung mga hindi nagsusuri na yan, pinapasumpa naman yan ng Diyos. Diyos naman ang nagsabi niyan eh. Kaya sinabi ko kanina, Brad, sabi ko dun sa mga, yung mga naandyan sa loob, alam mo, sabi ng Diyos, sumpain daw kayo. Isipin mo, para sumpain ka ng isang tao, napakasama na, pati pamumuhay mo, apektado niyan. Yung tao nga lang, Brad. Iko-correct lang kita. Opo. Hindi tayo ang magsusumpa. Ang Diyos nga ang magsumpa. Diyos ang susumpa. Kaya nga, sumpain isipin mo yung sumpain ka ng Diyos. Isipin mo, mas lalong ka, yung tao nga, Brad, pagka sinumpa ka ng tao, di ba parang nakakatakot kasi parang sinumpa ka dahil sa ginawa mo. Biruin mo, yung Diyos ang susumpa sa kanila, sa ginawa nila sa atin, sisiraan ka, ibablock ka, i-unfriend ka. Ayan, ang ganti ng Diyos sa inyo. Ayan, baka marami nakakarinig ito. Merong talata sa Biblia, yung gumigiba sa templo ng Diyos, gigibain siya ng Diyos.
na nga po 'yon. Sila ang gigiba, ang Diyos ang gigiba, hindi Sino po, tayo. sino po ba ang templo ng Diyos o ano po ba ang templo ng Diyos? Ang templo tayo, ay tayo ang templo ng Diyos eh. Tayo yung Correct. mga kaanib, yung mga Tumpak ka dyan si Sneaky. Kaya sabi ni Brad Eli, yung kapatid na naninira, nagigiba sa kapatid, isupa sila ng Diyos, gigibain sila ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, we are not wishing any bad luck to all of you. Pero alam niyo po, in my own personal experience po, I am not saying this na nagpapakilala po ako. No. I am saying this because I have experienced such, yung pong mga gumawa sa akin ng masama, na wala naman po akong ginagawang masama sa kanila, pero ginawa nila akong masama, alam niyo po, merong balik ang Diyos sa kanila. Na ano ko yun, nasaksihan ko po yun. Nung nagtatrabaho po ako sa Cambodia, inaway po ako nung employer namin. Employer namin, yung boss namin, inaway niya ako. Kasi pinagtatanggol ko yung karapatan naming mga employee. Nagsigawan kami. Tapos sabi niya, get out of my building. Tapos alam niyo po, Sneaky, ang sagot ko sa kanya, you don't have to say that to me because I do not have any intention to stay even a single minute in your stinky building. Sabi kong ganyan, mark my word, if you will not change your attitude towards your employees, your company will shut down. Alam niyo po si Sneaky, after 2 weeks, saksi po yung mga kapatid na nakasama ko sa trabaho sa Cambodia. Nagulat sila, merong mga kapatid na nagsabi, grabe, ang tindi pa lang magsalita ni Brad Badong. Kasi sinabi ko si Sneaky, alam niyo po, within less than 2 weeks, nagsara po yung 2 building. We have 7 buildings sa company po namin. And each building has not less than 500 employees, if I am not mistaken. Opo, ganun nga. Yung sa Tapos, tao na nga lang eh. Hindi man po lumipat ng buwan or not more than 2 months, less than 2 months, nag-total shutdown po yung buong company. Ano po yun eh, yung minsan kasi dinidinig ng Diyos pag ang tao naapi. Ano yung tawag yun, yung ganti ng Diyos, bininig ng daan. Pero alam po si Sneaky, nung pong una, pati yung mga kapatid na kasama ko sa trabaho, nagalit po sila sa akin. Hindi ako kumibo. Hindi ako kumibo. Tapos nagulat na lang sila, after almost 2 weeks, nagsara yung 2 building. Ngayon, bakit ko po sinasabi ito sa inyo, mga kapatid? Marami pa akong karanasan. Merong gumawa ng issue sa akin sa Brazil. Napauwi sila. Marami sila. Ginamit ko kasi sila. Hindi siya. Ginawan po ako ng issue, pero sabi ko nga, nung may nangyaring masama sa kanila, Panginoon, sabi ko, hindi ko naman po inihiling na mapahama o may mangyaring masama sa aking mga kapatid. Sabi ko, kung meron man po silang nagawa, patawarin mo na lang po sila. Panginoon, ako rin naman po nagkakamali. Ayun, ganun po, si Sneaky. Kaya, ganyan po yung nararamdaman at sinasabi natin sa mga kapatid, si Sneaky, na huwag tayo magagalit sa ating mga kapatid. Actually, kanina, nag-usap na naman kami ng boss ko kasi balak niya ng i-report yung kasamahan ko dati dito na kapatid. Sa kakakumbinsi sa kanya, wag mo na lang siya anuhin kasi, di ba, inalagaan naman niya yung asawa mo. Nagtrabaho naman din siya na maayos sa inyo, sabi kong ganyan. Alam niyo, mga kapatid, natuwa ako doon sa sinabi ng boss ko kanina. Ang sabi po niya, oo nga, na-realize ko yung sinabi mo, nagtrabaho naman siya sa akin. Kaya lang nalulungkot ako, kung hindi naman pala niya na gusto dito, dapat nagsabi na lang siya, nagtapat na lang siya. Hindi niya ako tinakasan. Kasi yung pong boss namin, to be honest, with all fairness naman, na mabait po siya. Ano po siya, makatao. Wala pong walang reliyon. Pero makatao siya. Hindi katulad ng isa, nangaalila ng tao, ng kapwa, Brad? Oo. Tiruin mo, hindi ka ng reliyon. Tapos, sasabihin mo, ituturo mo. Ito nga ang nakakalungkot si Sneaky. Biruin mo, ang itinuturo mo pag-ibig. 4 na taon mo nang itinuturo ang pag-ibig. Pero ikaw mismo na nagtuturo, hindi ka natututo. Bakit? Biruin mo. Kung talagang natuto ka, hindi ka magpapablock. Hindi mo ipapablock ang mga kapatid. Tapos, yung mga manggagawa, tatanungin nila pagka nagsabi yung mga kapatid. Excuse me po. Tapos yung mga manggagawa, pagka yung kapatid nagsabi na mag-exit na sila, tatanungin nila, ano pong dahilan? Gusto po namin kayo makausap. Leche. Bakit ngayon pa? Pagka nagtatanong yung tapos itong isa pa, itong si Seron Banta. Merong kapatid na nagsabi sa akin na taga-Canada eh. Opo. Kanina, si Brad Seron Banta, di ba, nakasama niyo po sa Brazil? Opo. Alam niyo po, tinanong po namin yung issue regarding dyan sa pagtitinda ng alak ng totoo. Ang sabi po niya, artificial intelligence lang daw po. Nagawa mo, Seron Banta, na magsinungaling sa kapatid?
Di ba? Sabi sa Biblia, 8:44 ng 1, kayo'y sa inyong amang dyablo. Sino ang ama mo ngayon? Si Ron Banta. Yung puno ng kambing. Ano ang magagawa dun eh? Ganun lang naman yun eh. Di ba sabi ko nga sa inyo, Brad, ayan kasi, same feather flocks together yan. Wala tayong magagawa dyan. Kung ano yung ginagawa ng puno, ayun ang gagawin ng miyembro. Ang mabubuting kapatid dyan, gigising, Brad. Babangon ang mabubuting kapatid dyan. Babangon, lalabas dyan. Sneaky, hindi ba kayo kinikilabutan yan? Brother Del, hindi ka ba kinikilabutan yan? Na pinagmamatigasan nyo na lang yung kasinungalingan na yung mga pagtitinda ng alak sa Brazil at saka yung Area 52, artificial intelligence at edited lang? Hindi ba kayo naawa sa mga kapatid? Brother Del, hindi ka ba naawa sa mismong pamilya mo? Brad Badong, di ba, yan yung sinabi ko sa inyo nakaraang live tayo, na yan, pababayaan na yan ng Diyos, na ipapaano na sa kanila, pinalalabas na nga yung tupa, ba't baga bibigyan pa ng malay? Kaya, Sabagay, binigyan ng pataan ng Diyos si Paraon. Noong nakiusap ang Diyos through Moses na kung po pwede, bigyan ng 3 araw ang Israelita upang maghandog sa Diyos sa ilang. Pero hindi pumayag nakipag-bargain Nakipag-bargain ang Diyos through Moses kay Paraon. Pero alam niyo po, mga kapatid, Brad Rodel, susumpain ka ng Diyos. Maniwala ka sa akin. kasi Alam mo, Brad, nakalagay naman eh. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, kayo wag kayong magalit na kayo kung anong sinasabi sa inyo, winiwikaan, binablock. Ang Diyos ang nagsabi, susumpain sila. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Ayan sila, susumpain sila. Biruin mo, gaano kasakit na ikaisumpa ng Diyos sa ginagawa mo? Kasi bakit? Yung lumalabas, yung iglesia ng Diyos, Brad, sila ang gumigiba, hindi tayo. Kasi yung lumalabas, ayun yung mabubuti na templo ng Diyos, na dala-dala nun yung aral. Sa dami naglalabasan na yan, ayan na yung iglesia ng Diyos, ayan na yung templo ng Diyos, na ginigiba naman mga kambing na nasa loob. nalungkot talaga ako kanina si Sneaky doon sa kapatid na naka-video call ko, mag-asawa sila. Umiiyak yung kapatid. Brad JR, kilala mo ako? Sabi niya ganyan, kilala kita. Kilala niya ako, natatanda niya ako, hindi ko na siya matandaan. Nagkasama tayo sa sabi niya ganyan. Ganun ba? Sabi ko, hindi na lang ako magbibigay ng clue kung saan kami nagkasama. Tapos, matindi yung iyak niya. Ayoko lang siyang sabayan, although naiiyak na ako, kaya lang katabi ko kasi yung boss ko kanina. Tapos, ganyan kayo, manggagawa kayo, Brad Odel, Brad Josel. Biruin mo, malapit ng papagpahingahin ng Diyos si Mamilet. Tapos, ikaw, Brad Josel, nananatili ka pa dyan sa kademonyuhan ni Daniel Rason. Alam mo yan, Brad Josel. Alam na alam yung mag-asawa yan at ng buong pamilya mo, Brad Josel, na inapi ako ni Daniel Rason at ng mga magulang niya. Alam mo yan. Hindi ba, sabi mo, Brad Josel, noong 2018 yata or 2019, nung magkita tayo sa Brazil, ang sabi mo sa akin, Badong, ang swerte-swerte mo. Napakaswerte mo, Badong. Bakit po, sabi ko sa'yo, di ba, Brad Josel? Bakit naman po ako maswerte? Sabi ko sa'yo, Brad Josel. Sabi mo sa akin, sa dinami-dami ng iniisip ni Brad Eli, problema ng kapatid, etc., biruin mo, ilang beses kanyang tinanong at kinakamusta sa akin. Alam mo yan, Brad Josel, ikaw ang nagsabi sa akin, hindi ako gumagawa ng kwento. Tapos, alam na alam mo, yung ginawa sa aking pang-agarabyado ng magulang ni Daniel Rason, alam niyo yan, narinig mo, di ba? Yung sinabi ni Bet Rason na mag-iingat kayo dyan kay Badong, lalo na sa pera. Di ba, gumanyan ka pa kay Ate Ranza? Tapos nananatili pa kayo dyan? Maiimpyerno kayo pare-pareho. Kay Manilet, matanda na siya at marami na siyang iniinda sa katawan. Papayag ka ba, Brad Josel, na makamatayan ni Mamilet na wala na kayo sa katotohanan? Demonyo na yung umaakay sa inyo? Baka tinatakot yan, Brad Badong. Tinatakot yan, may pambablockmail yan. Sabi ng Biblia, huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng laman. Brad, hindi naman pumapatay ng laman pumapatay ng pagkatao. Pumapatay din ng laman yan Oo nga po. Biruin mo, napakabobo ng Daniel Rason na to. Biro mo, nag-aral ka pa man din. Ako itong undergraduate. Tinuturuan kita. Brad, parang may narinig ako sa paksa. Brad, parang may narinig ako sa paksa, yung may asin daw na hindi maalat. Ewan ko, baka kayo nagkakamali, mag-comment kayo. May sinabi sa paksa na may asin daw na hindi maalat. May sinasabing... Bobo ka talaga, Daniel Rason. Nakakita ka na ba ng asin na hindi maalat? Kaya nga sinabing asin. Yung asin, may asin
daw na, may asin daw na ano, meron daw ilaw na ano. Mag-comment kayo. Ang alam ko, may narinig akong ganun. Tanong kayo doon sa mga closet na nasa loob. Ewan ko, basta ganun. Ang babaw, ang babaw. Alam mo, Brad, kasi ano eh, ba't baga tayo maghahanap pa ng ano, hayaan nyo na, wala namang espiritu na hindi naman sa pag ano. Di ba sinasabi ng Diyos, tatanggalin ko ang aking espiritu, di ba? Parang ganun eh. Tinatanggal, di ba? Tanda mo, Brad Oo. Badong, tatanggal nun. Oo, nasa doktrina yan. Huwag ninyong pipigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Kasi pagka napigati yan, lalayasan kayo. Alam mo kung saan napunta, yung espiritu na yon. Nasaan? Brad Badong, Nasaan po? binuhos niya sa ano, binuhos niya ang ating ang ano, binuhos niya ang espiritu sa atin sa mga lubas na tupa. Kaya tayo Oo, kasi sabi pa nga ako ng Diyos yun eh, magsibalik kayo sa aking saway, Kawikaan 1:23, kung di ako nagkakamali. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking Oh. ibubuhos ang aking Oo. espiritu at ipakikilala ko ang aking mga salita. Oh, yan. May pangako talaga. Biruin mo, Brad Josel, itong si Sneaky hindi naman manggagawa, pero ngayon mas nakakaintindi pa siya sa'yo. Dugo Biruin mo, Brad Rodel, hindi naman manggagawa yang si Sneaky, pero mas nakakaintindi siya ngayon sa'yo. Binubulag ng Diyos unti-unti ang inyong puso at pagkaunawa. Salamat po Matakot sa kayo, Brad Josel. Matakot ka si Slus. Matakot ka ako si Slus. Sayang ang 50 anyos Brad, na wag taon silang na itinaglingkod mo. Huwag silang matakot diyan sa ano, sayang ilalo yan si Sislus, may mabuting kalooban yan. Yung marami naman diyan, Brad, maraming mabuting kalooban. Sabi ko nga sa inyo, Brad, ano ba kayo? Agawan yan ng Kristo at Kristo. Kaya alam niyo, tulungan yung sarili niyo maahon diyan. Tulungan niyo yung sarili niyo kasi kung hindi nakalagay sa siya. Sumpain ang tao na nagtitiwala. Biruin mo, sis Baby Jesus. Malapit ka na lang mamatay. Isang bato na lang ang gumagana sa'yo. Hiram pa sa ibang tao. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, sis Baby Jesus, para bumalikwas pa. Ngayon, kung hindi ka babalikwas, maiimpyerno ka din, sis Baby Jesus. Hindi ko sinasabi yan. Sinasabi yan ng Diyos. Sa Jeremias 17:5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa ka, sis Baby Jesus, kung mananatili ka sa pagtitiwala sa tao. Ano ngayon? Kung maputo lang inyong sustento, hindi ba kayo mabubuhay? Hindi ba ang Diyos ang nagbibigay buhay sa lahat ng laman? At saka hindi, Brad. Bakit ka matatakot? Ang Diyos inagahagis ng pagkain sa labas. Nakakakain nga yung mga lumabas na ano, di ba? Nakakakain nga ng tamang pagkain. Tingnan mo, Brad, sa paksa na lang ni Brad CJ. Ang galing ng paksa ni Brad CJ, no? Nung kahapon. Brad, ano? Alam mo, ang daming nag-message sa aking mga kapatid. Brother, salamat po sa Diyos sa paksa kahapon at saka sa panalangin. Matagal na po pala kaming hindi umiiyak sa panalangin. Parang ano no? Alam yung ng... Hindi mo naman kailangan bimbinin ng mga tao sa para magkaroon pa sila ng quality time sa pamilya nila, sa sarili nila. Biro mo, bibimbinin mo ng ilang oras. Pupuyatin mo, gugutumin mo. Tapos ang ituturo mo lang sa kanila galit. Tapos ikaw, sis Luz, sasabihin mo, happy SPBB? Totoo ba yan na happy kayo? O kaplastika na lang yan? Talagang, naku, sis Luz, sabi ko nga sa'yo, lulutong ang gulugod ninyo sa impyerno pare-pareho. Bakit? Hindi ko naman sinabi yan, salita yan ng Diyos. Sabi ng Biblia, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang wag kayong mga kadamay sa kanyang mga kasalanan. Madadamay kayo sa kasalanan ni Daniel Rason. Madadamay kayo at Nakalagay niya sa makakabilang kayo dun sa makakabahagi kayo dun sa mga salot na kanyang sasapitin. Hindi ko sinabi, nababasa nyo rin naman yan eh. Kaya ikaw, sis Jane, Angeles, kung gusto mong maligtas, bumalikwas ka. Ang Diyos naman ang kanyang awa bago tuwing umaga. Walang sino mang tao na pwede niyang hatulan ng kapwa niya tao. Bakit? Diyos ba tayo? Hindi. May pwedeng humatol, Brad, yung mga kambing. Yung mga Pero may ipopost ka, may nagchat sa akin, Brad, nakapost sa isang lokal, yung mga exit, nakalagay doon sa nakapost daw, nakasulat yung pangalan doon sa yung kung sino yung mga hindi imikin, yung mga hindi kikibuin. Ang sabi ko naman, Brad, ba doon kanina sa live? Babay, teka, dapat i-post mo dyan yung pangalan ng puno mo. Anong ginawa ng agaw ng asawa? Kinuha ang property ng iglesia. Ba, mga kapatid, na labag sa batas ng tao, yung ginagawa nila. Kaya doon sa mga kapatid na picturean nyo po yung mga nakapost dyan sa mga lokal na pinapaiwasan yung mga kapatid. Picturean nyo po, mga kapatid. I-demand natin ang mga yan. Bawal po yan. Ano yan Alam niyo po ba ang tawag yan? Pagpapahiya yan. Bawal nga. Gagawa bobo eh. Sabi ko nga sa inyo, Brad, tatanggalan niya ng Diyos. Tatanggalan niya ng Espiritu ng Diyos na makakilala.
Hindi yan makakakilala ng mabuti at masama. Brad, tanda mo, labo-labo na yan. Palalabasin na nga dyan ng tupa eh. Kasi kung yan ay makakaisipan ng mabuti, hindi lalabas yung tupa eh. Tatanggalin dyan sa kanila ang unawa para yung mga tupa, Brad, maglabasan na. Ba't mag-aawatin pa? Ay, panahon na nga yun ng labasan. Wala namang ganun pangyayari sa Biblia eh, na may tupa doon sa labas. Nikki, oo, tama ka. Sa bagay, ba't natin sila ano yun eh? Kaya nga, Brad, Panahon nga ngayon ng pagbubukod-bukod sa ating ng Brad, mga tupa at mga paalala lang. panirang damo. Brad, sa atin, paalala lang. Walang pangyayari sa Biblia na may tupang marami sa loob, may tupang marami sa labas. Pag ang Diyos ang nagpalabas ng tupa, dire-diretso na yan. Saka naman nakakita ang papabalikin uli, nagwawalang yan na nga. Wala na, babawiin na yan, babawiin yung espiritu sa kanila. Hindi na sila makakilala ng mabuti at masama, Brad. Hindi na. Ipamumukha na sa kanila yan eh, na ayan, maglabasan na kayo mga tupa, matira talaga dyan, kambing, bahala kayo. Kaya yung mga naninira dyan, Brad, yung mga naninira dyan, kayo ang gumigiba sa templo ng Diyos. Kasi ang templo ng Diyos, tao yan eh. Hindi naman yan yung mga lokal na kaharap kayo ni Daniel Rason eh. Hindi yan yan. Ang templo, yung mga lumalabas na karapat dapat sa Diyos, yung sumusunod sa aral. Ayun yung mga tupa na lumalabas, yun ang templo. Tapos gigibain nyo, babatuhin nyo. Kayo ang isusumpa ng Diyos, hindi kami. Ayun yun. Correct. Tama po. Tama yan si Sneaky. Kaya alam niyo po mga kapatid, lahat tayong mga kapatid na closet at saka ng mga exiters, ipanalangin natin yung ating mga kapatid na sana hipuin ng Diyos yung kanilang mga puso, pukawin ng Diyos ang kanilang mga damdamin, na maunawaan nila na ang Diyos hindi niya ibig na mapahamak ang mga tao. Sabi nga sa Biblia, di ba, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat. Pinapagawa nga, utos ng Diyos nga, magsigawa ng mabuti sa lahat eh. Lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya, hindi ba ninyo, sabi nga ni Brad Eli, bago ka magalit sa kapatid, isipin mo muna, wala ba yung nagawa kahit isang mabuti sa'yo? Ngayon, ibabalik nila sa akin ito, si Sneaky, na wala daw ba akong natatandaan? Sa dinami-dami ng nagawa nilang mabuti sa akin, wala daw ba akong natatandaan? Ibabalik ko lang naman sa inyo ang tanong, wala ka bang natatandaan? Daniel Rason, ilang beses na hospital yung magulang mo? Ako ang nagbabantay. Hindi ba totoo, Daniel Rason? Na noong nag-aagaw buhay si Sis Lisel, dahil sa kanyang pagdadalang tao kay Teban, hindi ba totoo na ako lang yung kasama ni ano? Hindi ako nakakatulog nun ng maayos sa St. Luke's. Bakit? Kasi po mga kapatid, umihilig po talaga ako kahit anong posisyon. Nakaupo, nakatayo, basta nakatulog ako, umihilig po ako. Alam niyo po, maya't maya, merong bumabato sa akin. Tissue roll, tabo, kutsara. Alam niyo po, masakit sa kalooban ko yun kasi hindi ko naman gusto na humilik. Alam niyo po, dumating yung pagkakataon, natulog na lang ako sa hallway ng St. Luke's. Natulog ako dun sa wheelchair. Hindi mo ba yun natatandaan, Daniel Rason? Walang iya ka? Ikaw ang walang utang na loob, Daniel Rason. Sumpain ka nawa ng Diyos ni Israel. Alam mo, Brad, wala na yung matatandaan. Di ba nakalagay naman yan sa Biblia? Anong nakalagay yan? Hindi na siya makakilala ng mabuti at masama. Wala na, hindi na. Kahit yung kabutihan yung ginawa, hindi niya na yan maalala. Wala na yan. Oo, kaya nga, sabi ko nga, kahit anong gamitin niyang talata, boomerang effect yan. At pagka bumalik sa kanya, yung talata na binigkas niya, mas matindi ang epekto. Kasi ginagamit. Kaya alam mo, Daniel Rason, hindi mo po pwedeng gamitin ang salita ng Diyos kung papaano si Satanas ginamit niya ang salita ng Diyos upang tuksuhin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pag-aayuno doon sa ilang. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato na to. Nasusulat, sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatira pa ka, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyong nakikita. Nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi ni Satanas, magpatihulog ka. Hindi ba nakasulat din na magsusugo siya ng laksa-laksang anghel upang kanyang alalayan ka? Sabi ng Panginoong Hesukristo, nasusulat, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Alam mo, Daniel Rason, nasusulat, sumpain ng taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa ka, Daniel Rason, at lahat ng magtitiwala sa iyo, susumpain ng Diyos yan. Susumpain. Maniwala kayo sa akin, mga kapatid. May aral sila, alam nila, may aral sila, may salita sila. Ang laki ng pananagutan nila kasi ikaw nakakaalam ng salita, ng aral eh. Malaking ipapataw sa yung parusa. Plus, may sumpa ka pa galing sa Diyos. Po, tama. Ano na yan, Brad? Hindi na yun makakilala ng mabuti at masama. Tama nga yung sabi ko kasi, Brad, alam mo sa totoo lang, hindi makakalabas ang tupa pag makakamalay pa yan. Hindi na. Hindi makakalabas ang tupa. Kailangan talaga ilabas nila yung bagsik nila. Eh, saan ka naman nakakita, ilalagay yung pangalan sa lokal. May nagkwento sa akin sa chat, ha? Hindi ko na babanggitin kung saan lokal yon.
Ikaw nga daw sa'yo, Brad Badong, busy ka nga lang daw sa akin na i-chat. So ka nakakita, ilalagay, anong ninakaw? Alam mo, sabi ko, Brad Badong, ang ilagay mo, yung puno mo, ng dako ng asawa yan. Kinuha pati pag-aari na iglesia. Yan ang ilagay mo, ano ba kayo, bulag, utog niyo ulo niyo sa pader. O kaya, mag-init kayo ng tubig at ibuhos niyo muna sa katawan niyo, o kaya malamig, para kayo mahulasan. Yung mga Sis Nikki, itutuwid lang kita uli. Nakahanda ka bang magpatuwid, Sis Nikki? Opo. Oo, Sis Nikki, dapat ganun tayo talaga. Pagka mali yung nasabi natin, nakahanda tayong magpatuwid kasi nobody's perfect. Walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Mali yung sinabi mo na magpakulo kayo ng mantika ibuhos. Wag nating let us not wish harm for anyone or anybody, especially to our brethren. Minahal natin yan. At hanggang ngayon, Sis Nikki, alam ko, kaya mo nasasabi yan. Kasi mahal mo, nasasaktan ka dahil yung pagmamahal mo, sinusuklian nila ng kasamaan. Alam mo, Sis Nikki, nasabi yan ni Haring David, sinukli nila sa aking mga kabutihan ay kasamaan. Propesiya yan sa Panginoong Jesucristo. Isinukli ng bayang Israel kasamaan hanggang sa kasukdulang kamatayan sa krus ng Panginoong Jesucristo. Brad, ayun ay para sa mga kambing na mga hindi nahuhulasan. O kahit nakambing pa, Sis Nikki, alam mo, Sis Nikki, lahat ng tao binibigyan ng Diyos ng pagkakataong maligtas. Si Judas nga, kambing yan eh. Pero binigyan siya ng Panginoong Jesucristo ng pagkakataon na pabilang nga siya sa ministeryo niya eh. Hindi, ang puntos ko doon, Brad Opo. alam naman nila, yung iba mga kapatid, mabubuti naman yung nakasama kong kapatid na ngayon ay hindi na umiimik mabubuti naman Kung totoo pwede nga silang kumbaga parang, gusto ko sabihin sa kanila, hello, nawawala na ba talaga kayo ng isip? Talaga bang wala na ba talaga natitira sa inyo? Hello? Dahil sa pagsunod nyo sa puno nyo? Ano ba naman yung sinusunod nyo? Ano bang pagkatapos? Alam mo, Sis Nikki, sabi ko nga sa'yo, sa mga kapatid, kung hindi lang siguro ako pinablock ni Daniel Rason, hanggang ngayon panati ko pa ako at hanggang ngayon isa pa ako sa mga nagtatanggol sa pamilya nila at sa iglesia. Pero alam mo, Sis Nikki, talagang totoo ang Biblia. Sabi ng Biblia, lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Kanya. All things work for the benefit of those who love God. Hindi, Brad, ako masasabi ko sa pag-expose nyo, yung panahon nyo na yan kasi lalo't ikay lingkod ng Diyos, hindi papayag na itong pamunuan na to makapang-api ng tao. Panahon na yan, Brad. Talagang inilabas na yan kasi marami pa kayong mahango Marami kayong, kumbaga Brad sa kawayan, pinupun kayo. Sige, itutuwid kita uli. Hindi ako ang maghahango. Ang maghahango ang Kristo at ang Diyos. Kinakasangkapan. Hindi lang ako, Sis Nikki, ang kinakasangkapan. Nandiyan ka, kinakasangkapan ka din. Nandiyan din yung mga kapatid doon sa GC natin. Kinakasangkapan din. Oo. Marami tayo. Nandiyan, nakita ko, nandiyan si Brad Marlon. Nakita ko, nandiyan si Brad Ronnie Point de Rosario. Opo. Kumbaga, Brad, sa kawayan, parang pinutol ka na para mapakinabangan. Oo, tama. Para mapakinabangan ng may-ari ng kawayan. Oo, kasi kawayan pinutol ang kawayan, marami magagawa Oo, pwedeng gumawa ng bahay kubo, pwedeng gumawa madami. Panahon na talagang mangyayari at mangyayari. Mabuti nga si KDR na wala sa issue, pinabla kayo, siniraan kayo. Tinuro yun na talaga para siya mabunyag. Yun na. Actually, alam mo, Sis Nikki, marami pa nga akong sinasaalang-alang. Kasi, kung wala lang akong sinasaalang-alang, naku, sabi ko nga, yung mga in-expose ko, wala pa sa 50% yan. Ay, Sis Nikki, maalala ko pala, nag-chat sa akin yung grupo ng mga manggagawa na mag-expose. Mga kapatid, good news po. In 2 weeks time, ay sabi ng kapatid, sa second week of April, mag-i-start na po silang mag-expose. They have their own platform. Hindi po sila aakyat dito sa platform ko, Sis Nikki, sa platform natin, Sis Nikki. Meron po silang sariling platform. And abangan nyo po, pagka yun po ang nag-expose, mga kapatid, documented, at meron po silang video footages. Ano kaya yung video footages na yun, Sis Nikki? Kaabang-abang ito. Kaabang-abang. Alam mo, hindi ako nag-aabang ng telenovela pero ito, abangan ko to. Ay, opo, Sis Nikki. Kaabang-abang, alam mo, Sis Nikki, ang nasasabi ko na ngayon lagi sa mga kapatid na nagme-message sa akin, Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Mga kapatid, kung ibinibilang ninyo ang inyong mga sarili na kabilang kayo sa bayan ng Diyos, mararamdaman ninyo merong kumakalabit sa kalooban ninyo. And yung pag-expose namin, yung pagsasalita namin, na walang kapagod-pagod, katigil-tigil. Pero nyo, si Sis Nikki, para mapagsalita niyo yung mga kapatid na yan, si Sis Nikki, Brad Marlon, Brad Ronnie, Brad Monlaw, Brad Jerry James Conde, Brad CJ, sino pa? Ay,
Sis Nikki, marami pang mga kapatid na Exeter from Europe and from North America na aakyat Opo. sa live natin, Sis Nikki. Soon. Kaya lang Opo. ngayon, meron lang silang inihahanda dahil marami silang mga ikino-consider. Opo, syempre. Mga sangay-sangay yan eh, na kumbaga sa ano, hindi ka pwedeng basta umano. Meron nga din North America nag-chat sa akin, alimutan ko na. Taga North America nga daw siya. Meron pa, may mga ano, hindi ko nga po alam eh kung saan lupalop na galing eh. Opo, at saka basta mga kapatid, kapit lang po kayo ng mahigpit sa aral. Aling aral ang kakapitan nating mahigpit? Yung aral ni Kristo na pag-ibig, na yan, ang 4 na taon nang itinuturo ni Daniel Rason, siya mismo hindi niya natututunan yung aral ng pag-ibig. Ano ang sabi ng Biblia? Bago umakyat ang Panginoong Kristo, meron siyang ipinagbilin sa kanyang mga alagad. Meron akong bagong utos na iniiwan sa inyo. Kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Paano? Gaya ng pag-ibig na iniibig ko sa inyo. Paano bang umibig ang Panginoong Kristo? Biruin mo, ultimo, up to the extent, up to the last minute ng pagtatraidor ni Judas sa Panginoong Kristo, sinubuan pa niya, hinugasan pa niya yung paa ni Judas. Ganun ang umiibig. Tapos, kung talagang totoo ang itinuturo mo, Daniel Rason, na pag-ibig, pagpapatawad, paglimot sa pagkakamali, bakit mo kami pinablock? Katunayan na hindi ka dumarating sa pagkatuto. Kahit mag-aral ka ng mag-aral, Daniel Rason, hindi ka darating sa pagkatuto at pagkaunawa. Bakit? Sabi ng Biblia, magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko ang aking mga Ayan. salita. Katunayan, Yung talatang yan, Brad, ang naalala ko. Alam mo yung malalim yan, Brad, yung sinabi mo, ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo. Alam niyo ba sinabing inyo yan? Yan yung mga tupa ng lumabas. Ayan na yon, na ibubuhos niya na yung espiritu, ibubuhos niya na eh. pero alam mo, Sis Nikki, merong panganib pagka hindi nagsibalik sa saway ng Panginoon. Sabi ng Biblia, itutuloy mo lang yon, sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay, hindi kayo nakinig. Kung magkagayon, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. At ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating na parang ipo-ipo. Kaya Tatawag sila sa akin, hindi ako makikinig. Alam nyo mga kapatid, sis baby, darating ang punto, kahit makiusap ka sa Diyos, hindi ka napakikinggan. Hindi ba totoo, sis Luz? Hindi ba totoo, sis baby Jesus? Saksi kayo kung totoo yung mga kwento na lahat ng mga pumighati kay Brad Eri Soriano, kasuklam-suklam yung kanilang pagkamatay. Ganyan ang mangyayari sa inyo. Hindi ba totoo na yung isang babae na umapi kay Brother Eli Soriano, nahulog sa bangin, yung isa naman nasabugan ng gasul. Yung isa nagkaroon ng cancer. Kung totoo yung kwento na yun, hindi ba kayo natatakot, sis Luz? Baka, ay naku, pipigilan ko na lang yung bibig ko. wala eh. Meron talata, Brad, sa Biblia na alala ko, ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi, meron. Pasimula ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung matakot ka, sa Diyos ka matakot, wag sa tao. Sa Diyos ka Exactly. matakot. Oo. Opo. Kasi doon papasok yung karunungan eh, sa pagkatakot mo sa Diyos. Pero kung matatakot ka lang kay KDR, walang papasok na karunungan sa'yo. Alam mo ba, sis Nikki, ano ang kahulugan sa Biblia ng pagkatakot sa Panginoon? Matakot sa Panginoon. Paano? Paano ka matatakot? Yung kagaya ba dun sa mga sa mga horror movie na nakakatakot? Hindi Ganun ba? sabihin ng pagkatakot sa Panginoon, katulad ikaw, may aral ka, may salita ka. Alam mo yun eh, alam mo yung utos, alam mo yung aral. Yung ginagawa mo, dahil takot ka eh, may pagkatakot ka, ginagalang mo siya eh. Ginagalang mo yung pangalan ng Diyos, inaano mo siya, ginagalang mo siya. Kumbaga, sa pamumuhay mo, may pagkatakot ka habang nabubuhay ka. Hindi ka magagawa. Sis Nikki, tama. Yung pagkatakot sa Panginoon, pagtalima, pagsunod sa kanyang pagtalima, yun yung pagkatakot. Kasi kaya, dapat kang matakot kasi ang Diyos, pwedeng magsumpa ang Diyos. Nakalagay naman yan sa Biblia kung hindi ka matatakot. Halimbawa, katulad niya, natatakot ka niya sa puno mo. Nandito po yung boss ko sa labas. Pinatapos ko lang silang makakain. Opo. Kaya ako nakapag-live. Pwede naman po talaga ako mag-live. Actually, meron po siyang 2 in-interview na kapatid, yung boss ko. Kapatid? Congratulations po mga kapatid na in-interview. Tinanong ako ng boss ko habang kumakain kami. Kasi ayaw niya na kakain siya lang mag-isa. Pagka kumain siya, kahit busog ako, mapipilitan akong kumain ulit. Okay yan. Lagi niyang sinasabi sa akin, ayaw kong kumakain mag-isa. Pagka binigyan mo akong pagkain, magdala ka rin ng pagkain mo, sabay tayong kumain. At saka yung pagkain niya, sis Nikki, hindi iba sa pagkain ko, pareho lang kami ng pagkain. Na ano nyo na yung pagkain niya na, na-adapt nyo na, Opo, madalang na lang po kami kumain ng kanin.
ano po, laging soup. Opo. Iba-ibang klaseng soup. Tapos ano, ayan, ito may natirang salad. Opo, ganyan nga. Ang mga Pilipino lang ang mahilig sa kanin, sa bigas. At saka dito po, kinakain nila ng sariwa yung cauliflower, sariwa yung repolyo. Opo, puro. Mahilig silang kumain ng sariwang gulay. Mm. Ganda nga po dyan. Oo, ganyan nga po. Nung ako'y nasa London, ganyan din, Brad. Yung aking kasama, hindi Opo. kakain. Sabi ba naman ng kasama ko, Brad, maikwento ko yung kasama ko. Sabi na ko, Nikki, ako'y, isa lang ako kumakain. Isang beses lang sa loob ng isang araw. Sa loob ko, di ba hala akong kumain. Kaya ko naman magluto dyan. Kaya ko naman bumili sa labas. Aba, ganun talaga. Pagka nasa ibang lugar, na-adapt mo yung kanilang mga kwan. Basta maganda, Brad, kanina yung topic namin kanina sa live ko. Kasi baka makalimutan ko kaya ini-live ko na eh. Oo, tama yun si Nikki. Pagka meron kang yeah, you're going? Yeah. I'm live with my friends. This is my brother, little brother, but he's big, literally big. Yes, hello. Say hi to Yes, hello. How are you? greet them in Hello. Albania, in Ship. Presentete. What? You talk to them. Person, how are you? How are you doing? You tell them. I have to go. Okay, bye. Bye, my little brother, but big. Mga mapuputi. Not in here. Ito po, mga kapatid. Ito si Pag-ibig. Nanonood pa na siya. Kakapasok ko lang po. Late ako. Maganda ang oras sa mga to Nasa Europe no? Mga araw sa inyo no? Araw. Oo. Araw sa inyo. Ako ito, parang naglalamay. Interested daw. Sabi ni Paulina, ipaalam mo po sa amin, Brad Junior, kung anong platform po, yung mga mag-expose na worker. Ipaalam sa kanya. Kung anong platform ngayon, kung ano. Alam ko po, dito sa Facebook at saka sa YouTube sila mag-expose. Tawag dito, gusto ko may mag-comment about dun sa paksa. Ano yung asin? May sinasabing asin na wala ng alat. Ewan ko, basta yun ang intindi ko. Hindi ko alam, not sure. Asin, tapos may lugaw pang sinasabi. Ano ba yun? Lugaw daw? Eto, si Brad Marlon Aguilar, Bonagua, ano sabi? Saan po ang punta ng Diyos? Tanga ba sila? Sa Israel na nilalasang, ewan ko, ako. Ang daming aral ni Brad Eli nung panahong yon, ang dami niyang mga pinapaksa. Ito, yun nga. Correct. Yun yung bumate. Sabi, Brad, pagka ita-down ko na rin to. Yun po mga kapatid, ang masasabi ko lang po sa inyo, at sa lahat, Sis Nikki, Apo. sinasabi ko ito sa sarili ko, sa iyo, sa mga kapatid na closet, sa mga kapatid na exiters, huwag natin silang gagayahin. Kung sila isinusumpa nila tayo pag-ibig ang papaghariin natin sa ating mga puso, na huwag tayong magalit sa kanila, huwag tayong mamuhi. Pero natural yun na magdaramdam ka, masasaktan ka. Ang initial reaction, meron kasing initial reaction ng tao. Pag nakahawak ka ng apoy, merong initial reaction. Ganun din pagka meron kang narinig na sinabi sa yung hindi maganda. Merong initial reaction na magdaramdam ka, makakapagsalita ka ng hindi maganda, and hindi naman yun kasalanang mortal. Bakit? Sabi ng Biblia, kayo'y mga galit, ngunit huwag kayong magkasala. Meron palang provision ng Diyos. Pinapahintulutan pala ng Diyos ang tao na magalit. Pero merong provision. Sabi ng Biblia, kayo'y mga galit, ngunit huwag kayong magkasala. Galit. Huwag lulubog ang araw sa inyong galit. Dapat pala kung tayo magagalit, kung tayo magagalit, huwag lulubog yung araw. Alin yung araw na huwag lulubog sa atin? Kung tayo magagalit, yung araw ng katwiran. Si Kristo yun. Oo nga. At tawag dito, ito sabi ni Brad Art, lugaw para sa may sakit daw. Ayun daw ang paksa ni Brad Daniel. Lugaw para sa may sakit. Ano ba yun? Basta ewan ko, narinig ko din nakita ko Alam niyo po, Sis Nikki, at sa lahat ng mga kapatid, mas magaling pang magbigay ng halimbawa yung mga pastor at saka yung mga pari kaysa sa iyo, Danya Rason. Meron ako laging pinapakinggan ngayon sa TikTok, si Brother Jerry Orbos, si Father Jerry Orbos. Nakalimutan ko lang kung anong order yung kanyang pagiging priesthood. Divine Word yata. Narinig ko yan. Divine Word. Yun. Ang galing niyang magbigay ng halimbawa. Pati si Ed Lapis. Brad, ito, mas magaling Brother Ed Lapis. Brad, mas magaling si Brad, mas magaling si KDR. Ito, sabi ni kapatid na Joel Bilyuan. Sabi ni Brad Daniel, pag daw ang asin ay walang alat, ay hindi raw yun asin. Sinong gagaling dito? Mas magaling tong Dihamak.
Kaya nga, ang bobo mo Daniel Rason, kaya nga asin. Ganun yun eh. Eh kung yung asin, para sa kanya ang asin, nawawalan daw ng alat. Ayun ang, ano Pero niya. alam mo, biblically speaking, meron kasing spiritual meaning yun eh. Opo, yung Pagka asin. nawala ng alat, kailan nawawala ng alat ang asin? Pwede ba na mawala ng alat ang asin? Scientifically? Kasi hindi po pwede na magbigay ng halimbawa ang Biblia na irrelevant, na hindi Oo, scientifically proven. oo, may base, may base. Pwede yun. Kaya lang, para sabihan mo sa amin yun, sabihin mo muna, ikaw na nagtuturo, hindi mo tinuturuan ng iyong sarili. Eh ano ituturo niya? Eh siya asin na wala ng alat. Oo, hindi kami yung asin na walang alat. Oo Ikaw eh. yun, Daniel Rason. Oo, siya Hindi, to. kaya nga, bugok na. Alam mo, yung asin kasi pang preservative yan, si Sneaky. Oo. Na-preserve yung isang bagay na nabubulok. Ayun Kaya, na kasi, no. kaya itong si Daniel Rason, bulok na eh. Siya na kasi yun, yung asin na walang alat. Tingnan mo, kung anong lumalabas sa bibig niya, kabulukan. Wala na, hindi niya na naunawaan eh. Nakalagay naman niya eh, wala sa masama ang nakakaunawa. Exactly. Ngunit ng pantas ay makakaunawa. Simple lang naman yan eh. Kasi pinapakilalang masama na siya. Sabi ng Biblia ha. Wala na Amen. siya paunawa eh. Amen. Wala sa masama ang nakakaunawa. Hindi na yan para ibalik kasi para ang tupa lumabas. Pinalalabas na nga eh. Ikaw baga, Diyos ka, pinapalabas na ng Diyos. Haharangin pa ba yan ng Diyos? Wala na, hindi na babalik yan sa wisyo. At saka si Sneaky, tandaan natin mga kapatid, hindi naman tayong nagsabing magsilabas. Utos yun ng Diyos, naramdaman natin yan. Naramdaman natin pare-pareho. Tingnan mo, ikaw si Sneaky, gumawa ang Diyos ng paraan para ikaw malabas din. Biro mo, sabi mo, di ba, hindi ko talaga makalimutan yung sinabi mo. Pero mo, 15 years akong nagtiis, nagsikap. 50 years akong naglingkod ng matapat, maayos. Tapos 7 years akong suspendido. Kahit na suspendido ako, nagpipilit pa rin ako. Tapos sa isang badong lang, natiwalag ako. Sabi mo, diba si Sneaky, tama ba? Ayun, ano lang yun, yung under tao lang yun, yung pagtitiwalag nila sa akin. Alam ko naman yun, di naman ako bobo. Under tao lang yun, Brad Badong. Kasi kung mananatili ka dyan sa iglesia ni Rason, walang mangyayari. Mga salaulaan na, walang hustisya, hindi siya sumasaway. Siya gumagawa din ng mga kalokohan. Wala na mangyayari, hawa-hawa na sila. Kaya panahon na para lumabas. Okay lang yun. Alam mo ba si Sneaky? Totoo yan. Kasalaulaan na yung ginagawa Under tao na lang yan. Bir- Under tao na lang yan. Biro mo, hindi ba totoo Daniel Rason na merong circular yung yung na inilabas na sususpindihin yung na walang taning na panahon, yung iyong junior, pero bakit mo pina-pull out? Tapos itong si Bedel na paboritong apo ni Brad Ellie, sinuspindi nyo. Wala, Brad. Huwag mo nang ano yung, alam mo, Brad, ito ang masabi ko sa inyo. Apa mo na, Brad. I mean to say, sinirkular ninyo. Wala bang ibang gumawa ng kasalanan dyan? Yan si Joey, yung kapatid mong bunso, bakit hindi mo sinirkular yan? Brad, Yung tatay mo, bakit hindi mo i-circular yung tatay mo? Daniel Rason. wala na nga eh. Yung nanay mong impacta, bakit hindi mo i-circular Daniel Rason? Wala na. Hindi naman nanatili ang Diyos dyan. Wala na siyang ginawang pagsaway. Di ba ganun niya pagka nasususpendido para sa ikipananatili ng gano'n? Oo. Ng Diyos. Oo. Paano pa mananatili? Wala namang pagsaway. Wala namang, kumbaga, wala namang naglilinis. Wala. Kaya wala, ganyan na yan, Brad. Wag nang maghimutok ang ating kapalaran. Tayo ito pa sa labas. Tayo ito pang lumabas. Tayo ito pa sa labas. Ayun lang. Alam mo naman, marami pang lalabas dyan. Marami pang babangon kapatid dyan. At saka si Sneaky, merong nasa loob pero nasa labas. Ay, opo, alam ko yun. Pero meron namang nasa labas, nasa loob talaga. Baka yan na yun. Merong nasa loob, pero nasa labas. Ano kaya yun, no? Merong nasa loob, pero nasa labas. Alin yung loob? Alin yung loob na yun? Yung loob na yun, yung pag-ibig at pagkukup ng Diyos. Nasa loob ka, pero nasa labas ka. Amen. Ayun po yun eh. Basta nakukuha ko eh. Siguro Brad, may nga pala ako. May nagtatanong nga pala sa akin kapatid. May nagtatanong siya sa akin by chat, ngayon ko lang naalala. Ay, yung pong kapatid na nagtatanong sa akin, siguro Exeter na siya or closet, ganon. Wala po akong katungkulan sa iglesia. Wala po. Nagtatanong siya sa akin kung ano daw katungkulan ko. Wala po. Hindi po ako worker. Wala po. Wala po akong katungkulan. Ako isang nakaupo lang. Nung huli, nakangangan ako kay Daniel. Tinatawanan ko na lang. Ako yung lumabas na. Ayun. Pero wala po akong katungkulan. Alam mo ba si Ziki? Ano? Tumulo tuloy yung laway ko. Natawa ako sa'yo eh. Alam mo ba si Ziki? Totoo yun. Ang hirap lalo na kung nakaupo ka sa harapan, Opo. na
pumapalakpak yung mga katabi mo, ikaw, hindi mo alam kung papalakpak ka ba o hindi ka papalakpak. Ang hirap nun si Sneaky. Hindi, kaya nga mahirap Brad ang closet. Ako'y talagang hanga dyan Sobrang, pag ano. sobrang hirap ng closet. At alam mo ba si Sneaky, dyan sa Vancouver, kung nasaan si Danya Rason ngayon, Opo. ilang pamilya yung nag-message sa akin na after ng SPBB, Exit na. exit na sila. Exit na. Opo, lalabas na nga daw sila. Alam mo Brad, nakikita ko sa Facebook ha, bakit? Kasi yung mga yan, hindi pa nila gustong mag-exit yan. Hindi pa nila oras mag-exit. Bagamat sila yung closet. Alam mo, Brad, kung bakit napadali ang kanilang pag-exit nung nagpunta dyan si KD Vancouver. Oh, bakit? Ay nakita pagmumukha niya, nakatiis, lumabas na. At saka nakita yung pagmumukha niya naka-veneers. Oo, nakita yung pagmumukha niya, Brad. Hindi nakatiis. Kung di siya nagpakita ng mukhaan, baka tatagal pa. Ay nakita siya ng mukhaan eh. Oo. Oo, nakita yung demonyo. Na talaga, grabe. Naku. No? Di mo pala. Naku mga kapatid, demonyo talaga si Danya Rason. Maniwala po kayo. Demonyo po siya mga kapatid. Brad, yun nga ang good news, Brad, na-upload na sa YouTube yung talakayan natin ito. Itong Tumigil si Neb, na-upload na. In-upload na kasi nga sa request, may nag-upload na. Si Neb po, nag-upload na uli? Hindi po, iba po. Dalawa pa nga yung nag-upload na yun eh. Kaya in-upload Okay. nila by request. Hindi po. Sa mga nag-upload ng mga video po namin, ni Brad CJ, ni ako, ni si Sneaky, ni Brad Marlon, salamat po sa Diyos mga kapatid. Gantihan po nawa kayo ng Panginoon na may-ari ng langit at lupa ng lahat ng ikabubuti ng inyong pamilya. Mga kapatid na nag-upload, bahala na po ang Diyos na gumanti po sa inyo. Kung ano man ang igaganti ng Diyos, siya po ang nakakaalam. Yan pong ginagawa ninyo mga kapatid na pag-upload, pagmamalasakit po yan sa katotohanan at katwiran na dapat malaman ng mga kapatid at ng mga tao. Kasi alam mo si Sneaky, mga kapatid na nanonood ngayon, maraming nagme-message sa akin, non-members ng MCGI. Na ano po? Sinasabi nila, brother, yung asawa ko, yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, member ng MCGI, brother, Brad Badong, gusto ko pong umanib, nagpapadoktrina ako ngayon, itutuloy ko pa po ba? Sabi ng mga kapatid, huwag nyo na pong ituloy dahil maiimpyerno na lang po kayo pagka ipinagpatuloy nyo po yan kasi yung mapapakinggan nyo po sa doktrina maayos, mabuti. Pagdating po ninyo sa loob na bautismo na kayo, demonyo na po yung nagtuturo, sabi ko. Tapos merong mga kapatid na pakitaan nyo lang po ng pag-ibig, matatauhan din po yan. Huwag nyo pong aawayin, sabi ko po doon sa mga kapatid. Nag-message sa Brad akin. Badong, ang magandang i-message dyan. Huwag nyo nang ituloy at ang templo ng Diyos naglalabasan na. Exactly. Tayo po ang templo ng Diyos, mga Opo, kapatid. naglalabasan na. Kaya, Akala kasi sabi sa Biblia, pagka ang templo ng Diyos ay igigiba ng sino man, sila ang gigibain ng Diyos. silang gumiba no? Akala nila tayong nagiba. Magigiba ba Correct. ang templo ng Diyos? Hindi naman natin magigiba ang templo ng Diyos. Ano ba naman yan? Ang tagal nyo ng kaanib, hindi nyo pa alam ang templo ng Diyos kung ano. Hindi naman yung physical na nasa lokal kayo o nakaharap kayo dyan kay KDR. Hindi po yun mga kapatid. Ang templo ng Diyos kayo. Pakinggan nyo yung budhiin nyo na pinapalabas na kayo. Kayo ang templo ng Diyos. Ayan, narinig ko nga yung tinig. Amen. Narinig ko nga yung tinig. Ayaw nyo pang lumabas. Ayan, Yan nga yung paksa kahapon, di ba, si Sneaky? paksa. Yung Paksa. paksa. Paksa na itinuro ni Brad CJ. Alam niyo ako nagtataka kay Brad CJ. Minsan hindi ko siya napapakinggan. Ako nagsasalita. Kalakip. Si Sneaky, baka hindi mo pa siya inad dun sa bago niyang account. At inad ko na po, napapanood ko na po siya, pero huli ko na po siyang napapanood. Oo, kasi kahapon, di ba, dapat tayo muna ang tas akit na lang si Brad CJ. Oo. Naunahan ka ni Brad CJ. Kaya nag-uusap na kami, nagla-live na kami. Opo. Ikaw tumatawag ka pa. Opo nga, akala ko aakyat kayo na walang maganda yung paksa niya kahapon. Grabe Talagang ang Diyos nagsasaboy ng pagkain sa labas Brad Opo, talagang ang Diyos po. Talagang ang Diyos po hindi po siya nagkukulang, nagpapakain po siya. Sa kapanahunan at di kapanahunan. May talata niyan, hindi ko kayo pagkukulangin. Yan pala, Amen. physical at spiritual pala yan, Brad. Amen. Hindi kayo pagkukulangin. Oo. Amen. Kaya nga nagtataka yung iba bakit mas namin pa nga daw sila sa live natin kaysa doon sa pag-ibig na wala nang katapusan Kaya matatapos yung pag-ibig na paksa yung kabila Hindi naman matatapos siya si Sneaky kasi wala naman siyang alam na ibang ituro eh. Biruin mo, tinuturo niya pag-ibig, siya mismo hindi natututo. Wala kasi Brad, ang pag-ibig naman madaling palawakin. Madaling palawakin, Brad, ang pag-ibig. Alam mo si Sneaky yung itinuturo niya, pag-ibig na walang dangal, ang alay ko sa'yo na natubog sa ginto. Tama ba yun si Sneaky?
Yun yung itinuturo niya, pag-ibig na walang dangal. Siya mismo, walang dangal yung pag-ibig niya. Kahit yung pag-ibig, yung eros, walang dangal. Biruin mo, papatungan mo yung kapatid na dalaga. Hindi pa naman kayo kasal. Tapos, hindi siya yung hindi siya yung pinakasalan mo. Oh, Brad, Bakit? talaga? Merong video akong napanood, si Sneaky. Oh. Sinabi niya talaga ni Danya Rason, magaling daw sumayaw si Arlene Rason. Ay, Brad, kasi Alam na this, kaya nabaliw si Danya Rason. Magaling siyang mag-spaghetti pababa pataas. ako wala akong masabi diyan. Pero dalaga yun. Brad, dalaga yung pinaltan niya, dalaga. Oo, dalaga yon. Nasa US na ngayon yon. Kapatid yon ng isa sa member ng pioneer na member ng MMC. Ang initial ay RS. Talagang yun, no? Bookingan blues dito sa live, no? Ay, Talagang, oo. Alam niya yan. Alam mo yon, Rhea sa Sundonsilyo. Hindi ba totoo? Nakapatid siya ni WL. Kaya pala, ewan ko Brad, Yung, hindi ko, yung WL na yon, kumakanta lagi yun na sa bautismo dati kasi yung National Choir ang kumakanta sa bautismo dati. Kumakanta yun lagi. Kay ganda ng kanyang tinig. Brad, ang tanong ko, Brad, ilan lahat ang anak yung Arlene, ilan ang anak niya? Yung anak niya, ni Sis Arlene. Isa. Hindi ko lang alam kung meron pa siyang anak na iba, pero ang alam ko lang isa. Oo, Yung nanay nung namatay na batang cute. Hindi, ibig sabihin kay Brad Daniel, ilan ang anak niya? Wala silang anak. Ah, wala silang anak? Eh, kanino yung mga yung isa yung lalaki na binata na may tsura? Tanungin nyo sa kanila kung kanino galing yung mga yon. Pero ako kilala ko yung mga magulang nun. Meron nga kapatid yon. Oh, Kamukha niya yung kapatid niya, biological brother niya. ibig ko sabihin, si Sis Arlene at saka si Brad Daniel, walang anak. Wala silang anak biological. Oo, Paano sila magkakaanak? Ayaw nga ng Diyos dumami yung binhi nila, yung lahi nila. Lahi kasi ng ulupong yan. walang anak, Kala ko talagang may anak. At saka tingnan mo, itong si Danya Rason, si Sneaky, biruin mo, sabi niya, di ba dati tinatakot niya ako, kung meron kang alam, mas meron akong alam, mas matindi kaysa sa alam mo. Nasaan ang alam mo ngayon, Danya Rason? Nasaan ang alam mo ngayon? Sabi ni Brad Art na obsessed po. Sabi naman ni kapatid na Joel Bilyuan, nilagyan lang naman niya ng asin si sister. Okay ho nga sa ganyan, na talagang nagkakasawa pa kahit maraming anak. Kaya yun, si Sneaky. Kaya, alam niyo po mga kapatid, tayo, nag-SPBB din tayo kahapon, si Sneaky. Opo Yung nga. SPBB natin kahapon, Brad. almost 2 hours or more than 2 hours. Oo, Pero siksik, liglig at umaapaw, mga minamahal. alam mo yung kabila, nag-day 1, day 2, 3 pa. Yung kabila, nagtatatlong araw pa, ikuha naman yun ng 10 minuto. Pero alam mo, with all fairness naman, si Sneaky, nung buhay, nadatnan mo si Brother Eli buhay, di ba, sa Pilipinas? Ay, Naman, nadatnan ko yun. wala na sa Pilipinas. Hindi, wala sa Pilipinas. That time, wala. Oo. Pero alam mo si Sneaky, yung pasalamat na, dati kasi ang pasalamat ng buong kapatiran pa nun eh. PBK pa nun, pasalamat ng buong. Alam niyo, Sneaky, 2 days yun. Pero, bitin ka pa. Opo, umaga at saka hanggang gabi, no? Dire-diretso. Oo. Biro mo, magigising kami kasi member po ako ng National Choir eh. Biruin mo, gigising kami ng alas 5 ng madaling araw. Opo. Tapos, matutulog ka ng this oras na, madaling araw na rin. Pero masarap ang pakiramdam ng Brad, Yung pagka-pagod ka. Oo, masarap ang pakiramdam. Pakiramdam mo kahit pagod ka eh. At saka, you will feel that you're blessed. Opo, noon, tanda ko yun, Brad, talaga sa totoo lang. Gabi, kahit puyat ka, parang ang saya mo, parang kahit kay pagod, parang alam mong ikay blessed. Parang, alam mo si Sneaky, doon sa barracks ng mga National Choir, yung pinagkukwentuhan pa rin namin, yung mga paksa. Ang ganda nung paksa, no? Ganyan. Ngayon, wala ka mapagkwentuhan. Wala na kayong mapagkwentuhan. Hindi ka na nga makakapag-jot down kasi si Sneaky, mahilig ako mag-jot down. Ngayon wala. Brad, ngayon, alam mo, sa lokal ngayon, yung panahon ni KDR, wala. Nakatingin lang ako sa kanya. Nakakanta ako, syempre. Alam mo, hindi ako kumanta. Wala talagang ewan ko, Brad. Basta ako yung nakatingin lang. Ako yung nagpapalipas na lang. Pag-uwian, di uwian na. Pagkain, kainan na. Correct. Wala. Patay. Ayun. Kanya, Si Brad. Sneaky, oo, si Sneaky, nakailang na tayo? Isang oras may na yata tayo. Pwede na pong i-finish. Oo, pwede nang i-finish. Siguro hanggang dyan na lang po muna mga kapatid. At muli po mga kapatid, sana po wag po tayong manghihimagod sa paninindigan,
sa katotohanan, mga kapatid. At meron pong mga nag-message sa akin, kapatid, at naka-video call ko kahapon na mga kapatid. Nalulungkot sila sa mga nangyayari at masakit sa kalooban na iniiwasan na tayo ng mga kapatid na minahal natin minsan panahon. Pero alam niyo po mga kapatid, kahit iniiwasan niyo kami, kahit isinusumpa niyo kami, hindi po namin kayo sinusumpa at hindi namin kayo Opo. iwasan. Kung kayo po, Namin kayo susumpa ang Diyos ang oo, sumpa. alam niyo po mga kapatid, kung bibigyan pa kami ng pagkakataon na makatulong po sa inyo sa maliit na paraang ipahintulot ng Diyos sa amin, kung kayo man po ay magigipit, nakahanda po kaming tumulong po sa inyo kung mamarapatin po ng Diyos. Sabi kasi ng Biblia, pakainin ninyo ang inyong mga kaaway ng pagkaing makakain. Sino po Painumin ninyo. kaaway, Brad? Ano po? Sino po kaaway? Hindi nga nalapit. Opo. Malay nyo po, bukas makalawa, magkaroon sila ng problema. Lumapit sa iyo, si Sneaky, lumapit sa akin, lumapit kay Brad CJ, o lumapit sa mga kapatid na nag-exit. Hindi naman natin sila, Hindi po hindi naman kaaway, natin, kaaway ngayon na nasa loob ng iglesia ni Rason. Eh, babawalan yun. Di na friend ka nga eh. opo. Pero alam mo, si Sneaky, yung ang dami ng mga nag-block sa akin, unti-unti nang nag-unblock. Ina-unblock na nila ako at nagme-message sila sa akin. Mm-mm. Brad Badong, pasensya ka na. Binlock kita. In-unfriend kita. Kasi, yun ang sinabi sa amin. Pero alam mo, Brad Badong, na marami na rin kaming na-obserbahan na kakaiba na at hindi na tama. Kaya, nag-send po uli ako ng friend request sa inyo. Accept nyo na ako. Wow. Eh di salamat sa Diyos. Wow. Opo, Ako naman, kaya si Sneaky, huwag tayong magagalit. Hindi naman Normal ako lang yan. Brad, hindi naman Opo. ako nagagalit. Ganito lang ako magsalita. Oh. Nagpapaliwanag lang ako. I'm just telling the truth, no? Hindi naman ako hindi naman Brad ako katulad nung nasa kabila, puro pag-ibig. Pero sa likod nun, nako, kulang na lang maging dentista. Oo nga. Biro mo si Sneaky, gusto niya tayong bangasin ng ngipin. Ngipin ko ang ganda-ganda nito, oh. Salamat pala doon sa dentista ko. Hindi, Brad, kaya lang naman tayo binablock lang ng mga yan. Kaya lang naman nagpapablock mo yung mga yan para hindi nila ma-search yung Junior Badong, hindi nila ma-search yung si Nikki, hindi nila ma-search. Kasi pagka nakita ng mga kapatid, layasan na yan, binabawalan niya, yaan niya na, yung magkakamalay din. Sabi ko nga sa inyo, Brad, ang tupa babangon yan, lalabas niyan. Tandaan nyo. Alam mo si Sneaky, maraming nag-message sa akin. Alam niyo po, Brad Badong, hindi pa po kayo lumalabas. Iba na po yung nararamdaman namin. Pero po nung lumabas po kayo, nag-expose po kayo, nagkaroon po ng confirmation lahat ng nararamdaman namin. Halos pare-pareho lahat ng sinasabi ng mga kapatid Opo nga. sa buong mundo. Pare-pareho nga po, Brad. Ganyan din po ang naramdaman ko. Si Sis Paulina, love you, Sis Nikki. Yan ang gusto kong mabasa. Ayoko nung laging si Brad Badong. Aba, Alam mo si Sneaky, hindi ako makahagal pa kasi nasa labas yung boss ko. oy Brad, teka. Ito pahabol at magko-close na tayo. Aba, sa mga happy SPBB ni KDR kasama na sa picture si Brad Eli. Ano kaya nakain nun? Bakit niya kaya sinama? Napansin niya marami nang lumalabas, marami nang exiter. Akala niya tatalab yung picture ni Brad Eli, hindi natatalab kahit video pang ilabas niya, hindi natatalab. Natatalab yan. At saka hindi na ipapalabas yung mga video ni Brad Eli. Pagka pinalabas niya na yung video ni Brad Eli, naku, lalong lalabas sa mga kapatid. Bakit? Walang paglagyan no? Oo, walang paglagyan. Ilabas niya ang video ni Brad Eli, hindi niya ilabas ang video ni Brad Eli, lalabas sa mga kapatid. Bakit? Kaya hindi niya ilabas yung video ni Brad Eli. Sinabi ni Brad Eli, ilabas yung video niya. Ipakita yung video niya. Ngayon, pagka pinarinig yung mga video ni Brad Eli, maririnig mauunawaan ng mga kapatid na pagka ang mga ngaral hindi nagpapatanong sa demonyo. Ayan, si Brad Eli mismo ang nagsabi niya, Danya Rason, nasa demonyo ka. Hayaan nyo, wala na yung paglalagyan, huli na. Wala na yung paglalagyan, labasan ng tupa eh. Ilabas niya ang video ngayon, sisisihin din siya, lalong maglalabasan. Ngayon, hindi niya ilabas, maglalabasan pa rin. Wala siyang paglagyan. Kaya kahit yung mukha ni Brad Eli ang ilagay niya, Brad, sa Facebook, nakasama niya, wala na, hindi na yung tatalab. Kahit ilagay niya ngayon, wala na. Alam mo kung maganda ilagay niya, yung asawa niya, dun, dalawa, happy SPBB, para lalong tumalab. Yung asawa niya, sama niya. Heroin mo, ang halay-halay nung, alam mo sa totoo lang, kahit nung dumadalo ako, na pagka naririnig ko yung, salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel Rason, Ate Arlene, Brad Daniel, mahal po namin kayo. Ano bang participation ni Arlene Rason bukod sa kanyang petchay, bukod sa kanyang tahong na bilasa? Meron ba yung participation sa kaluluwa ninyo? Yung kanyang tahong nga bilasa eh.
segunda mano, tercera mano. Ay, naku. Kaya nga, stop na natin to, Brad Badong. Oo. Magpaalam tayo, Sneaky, kasi umiinit na. Mga kapatid ha, paalam na po muli. Pangalawang pangalawang topic na uli ito ha. Ayan paalam na po mga kapatid. Salamat po Opo. sa Diyos sa pagkakataong Opo. ito. Si Sis Amen. Paulina, love you. Si Nikki, love you po. Salamat po sa inyo. Si Brad Art, love you. Si Nikki, salamat po sa mga kapatid. Paalam, bye. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Ingatan nawa po tayong lahat. Amen.